Tahimik ang gabi, walang alingaw-ngaw, kundi ang mahinang hampas ng alon sa dalampasigan. Doon nakaupo si Magdalena, nakatitig sa malamlam na buwan. Isa siyang babae na para bang iniwan ng panahon. Maganda, ngunit may dalang bigat sa kanyang mga mata. Hindi siya tinatablan ng lamig kahit pa humahaplos ang malamig na simoy ng hangin. Matagal nang iniiwasan ni Magdalena ang mga tao. Sa kanyang puso, may lihim na hindi niya kailanman maibabahagi. Dahil siya ay sumpa, hindi niya pinili, ngunit tinakda ng tadhana para sa kanya. Bata pa lamang siya nang maramdaman niya ang pagbabago. Ang kanyang mga mata, minsang kayumanggi at puno ng sigla, ay unti-unting naging mapula tuwing gabi. Ang kanyang katawan ay nananabik sa laman at dugo. Noong unay, tinatanggihan at nilalabanan niya ang mga pagnanasang iyon. Ngunit ang gutom ay parang apoy na kumakain sa kanyang laman. Sa unang pagkakataon na siya ay nagbago, halos hindi niya matandaan kung paano nagsimula. Isang gabi, nang bumuhos ang ulan, dumapa siya sa lupa at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang kanyang mga kuko ay humahaba, ang kanyang katawan ay lumalakas. Narinig niya ang tinig ng isang hayop sa malapit. Sa kanyang ulirat, bago pa siya natauhan, hawak na niya ang katawan ng isang kambing at ang liig nito ay duguan. Na makita niya ang sarili kinabukasan, duguan ang kanyang mga labi. Halos mabaliw siya sa takot at pagkasuklam sa sarili. Mula noon, iniwasan niya na ang lahat. Kung may lumalapit, siya'y lumalayong bigla. Kung may nagtatanong kung bakit mag-isa siya, ngumingiti lang siya at hindi sumasagot. Ayaw niyang may madamay sa kanyang sumpa. Lumipas ang mga taon. Si Magdalena ay natutong mabuhay sa katahimikan. Sa araw siya'y tahimik na babae, naglalakad lamang sa tabing dagat, kinakausap ang hangin at alon. Ngunit sa gabi siya'y nagiging halimaw, isang nilalang na naglalagalag, nakikinig sa tibok ng bawat puso ng mga nilalang sa malapit. Hindi niya ginusto ang lahat ng ito, ngunit hindi niya rin maiwasan, at doon nagsimula ang kanyang kwento. Isang buhay na walang baryo, walang tahanan, walang pamilya, siya lamang at ang sumpang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang gabi ay laging pinakamahirap para kay Magdalena. Kung sa araw siya'y tila isang karaniwang babae na payapa at maganda, pagsapit naman ng dilim ay lumalabas ang kanyang tunay na anyo, ang nilalang na gutom at laging nang huhumiyaw sa kanyang kaluluwa. Habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, naririnig niya ang bawat tunog na hindi naririnig ng ordinaryong tao. Ang kaluskus ng mga daga, ang huni ng ibon, ang yabag ng maikling paa ng mga hayop na nagtatago sa damuhan. Lahat iyon ay para bang musika sa kanyang pandinig, ngunit kasabay ay paalala rin ng kanyang uhaw at pagkagutom. Hindi! Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang kanyang hininga. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na para bang may apoy na naglalagablab sa loob, para bang may demonyong nakakulong at pilit na kumakawala, humihingi ng laman at humihingi ng dugo. Sa bawat gabi, lumalaban si Magdalena sa sarili, pero ang katawan niya ay hindi niya matakasan. Dumadapo sa kanyang balat ang malamig na hangin, ngunit siya ay pinapawisan. Nanginginig sa kanyang isipan, nakikita niya ang mga larawan ng kanyang biktima noon. Hindi mga tao, kundi mga hayop na kanyang nilapa nang siya'y walang malay. Mga kalabaw, aso, baboy ramo, lahat ay bumagsak sa kanyang kuko
at pangil. Sa kanyang pag-iisa, nagtatago siya sa mga yungib tuwing dumarating ang kabilugan ng buwan. Doon niya nilalabanan ang kanyang sarili. Doon siya umiiyak habang natitinik niya ang sarili niyang pag-ungol. Minsan, hinihila niya ang sariling buhok, kinukurot ang balat, pinapahirapan ang sarili para lamang malihis ang isip mula sa gutom. Ngunit darating at darating ang oras na bumibigay siya. Noong gabing iyon, ang buwan ay bilog. Ang liwanag nito'y tila apoy na sumisindi sa kanyang katawan. Hindi niya kayang magtago, hindi niya kayang pigilan. Naramdaman niya ang kanyang mga kuko na humahaba, ang kanyang mga mata na nagiging pula, ang kanyang mga ngipin ay unti-unting humahaba, at ang kanyang dibdib ay lumubos sa bigat ng kanyang hininga. Napahawak siya sa puno at doon siya napasigaw. "Bakit ako?" Walang sumagot. Ang kagubatan ay tahimik. Maliban sa kanyang alingaw-ngaw, tumakbo siya, mabilis parang hangin na walang makakahabol. Naramdaman niya ang lahat ng hayop sa paligid. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ng isang usa. Ang hayop ay napatigil, tumitig sa kanya, at bago pa man ito tumakbo, tumalon na si Magdalena. Isang kagat sa leeg, isang malakas na hiyaw ng hayop, at dumaloy ang dugo sa kanyang bibig. Mainit, matamis, at nakakabuhay ito para sa kanya. Habang nilalasap niya ang dugo, hindi niya mapipigilan ang luha na bumuhos. Hindi ito kasiyahan, ito ay pagkasuklam, pero wala siyang pagpipilian. Ang gutom ay mas malakas kaysa sa kanyang hangarin na manatiling tao. Na matapos nakaluhod siya sa tabi ng katawan ng usa, nakatingin sa walang buhay na mga mata nito. "Patawad," mahina niyang bulong. Ngunit alam niya, paulit-ulit niyang sasabihin iyon. Paulit-ulit siyang hihingi ng tawad. Ngunit hindi siya kailanman mapapatawad dahil siya mismo ay hindi mapapatawad ang sarili. Kinabukasan, bumalik siya sa dalampasigan. Doon nakatanaw siya sa dagat, sa abot-tanaw kung saan lumulubog ang araw. Madalas niyang tanungin ang sarili, kung lalangoy ako ng malayo, kung hayaang lamunin ako ng dagat, matatapos na ba ang sumpang ito? Ngunit lagi rin siyang natatakot dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. May maliit pang tinig na nagsasabing huwag siyang sumuko, na baka kahit papaano may paraan pa. Araw-araw ay ganoon ang kanyang buhay, isang siklo ng gutom, pagsuko at pag-iyak. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging dayuhan sa mundo. Walang tahanan, walang kasama, at walang makiramay. Si Magdalena ay hindi na tao, ngunit ayaw rin niyang maging halimaw, at iyon ang pinakamalaking krus na kanyang pasan. Ang mabuhay sa pagitan ng dalawang mundo at walang lugar na tunay sa kanya. Sa malayo, muling sumilip ang buwan, at alam niyang darating na naman ang gabi ng gutom. Minsan natatakot si Magdalena, hindi sa kanyang anyo, kundi sa kanyang sariling anino. Kapag sumisilip ang buwan at humahaba ang kanyang silweta sa lupa, napapansin niya ang kakaibang galaw nito. Para bang may sariling buhay, may sariling isip sa bawat hakbang niya. Tila may kaunting pagkakaiba ang anyo. Mas mahaba ang mga kuko, mas matalim ang mga mata, mas mabangis kaysa sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng apoy na kanyang sinisindihan upang magpainit, napatingin siya sa bato kung saan nakalapat ang kanyang anino. Doon niya napansin na ang bibig ng kanyang silweta ay nakangisi, ngising puno ng pang-uuyam. Napaatras siya, nanginginig. Hindi totoo. Ako lang ito. Ako lang." Bulong niya. Ngunit nang pumikit siya at muling dumilat, gumalaw ang anino.
hindi ito sumusunod sa kanyang galaw. Nakita niya itong naglalakad sa direksyong iba sa kanyang katawan. Ang mga mata niya ay nanlilisik at tila may apoy. "Hindi ka makakatakas," bulong ng anino sa kanyang isip. Walang tunog, ngunit naroon ang tinig. Napahawak siya sa kanyang ulo, nagtakip ng kanyang tenga, subalit hindi mawala ang bulong. "Ikaw ay akin. Ako ang tunay na ikaw. Ako ang gutom. Ako ang halimaw. At hindi mo na kailanman matatakasan ang sumpa." Napasigaw siya. Halos mabingi ang sarili. Tumakbo siya palayo sa apoy, papunta sa kailaliman ng gubat. Ngunit kahit saan siya tumingin, kahit saan siya tumakbo, palaging sumusunod ang kanyang anino. Palaging naroon, nagbabantay, nag-aantay ng kanyang pagkatalo. Sa kanyang pagtakbo, nadapa siya sa lupa. Tumama ang tuhod niya sa matalim na bato at dumugo ito. Nang makita ng kanyang mga mata ang sariling dugo, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagkahilo. Ang anino'y tila sumayaw sa harap niya at narinig niya muli ang tinig nito. Tikman mo ang sarili mong dugo. Ikaw ay akin, Magdalena." Nagngangalit ang kanyang pangil, para bang ang sariling dugo ay nagsisilbing tukso. Napahawak siya sa sugat at halos idikit ang kanyang labi roon. Ngunit sa huling sandali, itinapon niya ang sarili sa lupa. Umiiyak. Hindi ako halimaw." Ngunit may sagot ang kanyang anino. "Kung hindi ka halimaw, bakit ka nabubuhay sa dugo? Kung hindi ka halimaw, bakit ka nagtatago sa dilim, Magdalena? Tanggapin mo na, ako ang ikaw. Ako ang totoong ikaw." Humihingal siya, nanginginig sa kaba at takot, at doon niya naisip, baka hindi lang sumpa ang dumapo sa kanya, baka isang nilalang ang nakatira sa kanyang loob, isang aninong hindi niya kayang palayasin. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, nakahiga siya sa tabing dalampasigan, basang-basa ng pawis at luha. Ang kanyang anino muling bumalik sa pagiging normal, tahimik at walang imik. Ngunit sa kanyang isipan nanatili ang boses. Lumipas ang mga araw at lalo niyang naramdaman ang paghihiwalay ng kanyang pagkatao. Sa umaga, si Magdalena ay isang babaeng maamo, tahimik, mahina. Ngunit sa gabi, siya'y isa ng nilalang na pinaghaharian ng kanyang anino. Minsan ay sinubukan niyang tumingin sa dagat, sa sarili niyang refleksyon. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi siya, hindi ang maamong muka ni Magdalena, kundi isang anyo ng halimaw, mapupulang mata, matutulis na pangil, at ngiti ng isang nilalang na sabik sa laman. Napasigaw siya at pinaghahampas ang tubig, halos lumubog sa galit. Ngunit nang tumigil siya, naroon pa rin ang muka. Ang kanyang refleksyon ay hindi na siya. At doon niya napagtanto, hindi lamang siya nilamo ng sumpa. Siya ay hinuhubog nito. Unti-unting binubura ang kanyang pagkatao. Mag-isang naglalakad pabalik sa gubat, si Magdalena ay napaluhod siya sa ilalim ng isang puno at bumulong. Kung totoo man na may Diyos, kung may awa pa sa mga tulad ko, bakit ako ang napili? Walang sumagot, tanging hangin lamang na umiihip at ang kanyang aninong nakangisi sa kanyang tabi. At sa gabing iyon, unang pumasok sa isip ni Magdalena ang ideya na baka hindi na siya maliligtas. Baka ang tanging paraan ay tapusin na lamang ang lahat. Madaling araw, ang hangin ay malamig at ang dagat ay kalmado. Nakahiga si Magdalena sa buhanginan, nakatingin sa kalangitan na unti-unting umiilaw sa pagsikat ng araw. Sa kanyang dibdib ay mabigat na pakiramdam, hindi gutom, kundi ang pagod ng kaluluwang matagal nang nagdurusa. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang naramdaman ang paghihiwalay ng kanyang pagkatao.
ang kanyang katawan ay nanatiling tao, ngunit ang kanyang kaluluwa ay kinaladkad ng anino patungo sa pagiging ganap na halimaw. Lahat ng kanyang laban, lahat ng kanyang luha ay tila wala ng saysay. Kung mananatili pa akong ganito, bulong niya habang pinagmamasdan ang sarili niyang kamay na nanginginig. Darating ang araw na hindi na ako si Magdalena. Ako na lamang ay isang halimaw na walang awa. At iyon na ang kinakatakutan niya. Hindi ang kamatayan, kundi ang posibilidad na tuluyan siyang mawala, na burahin ng sumpa ang kanyang pagkatao. Sa gabing iyon, nang muling sumilip ang kabilugan ng buwan, dumating ang kanyang anino, mas malinaw, mas buhay kaysa dati. Nakita niya itong nakatayo sa kanyang harapan, nakangisi, nakataas ang matutulis na kuko. Ngayon, wala ka nang tatakbuhan, bulong nito sa kanyang isip. Ako ang ikaw, at ako na ang mangunguna. Huwag ka nang lumaban. Ngunit tumayo si Magdalena, nanginginig ngunit matatag. Hindi, hanggat ako'y humihinga, hindi ko hayaang ikaw ang maging ako. Hindi ko hayaang mawala si Magdalena. Ngumisi ang anino, at sa unang pagkakataon, tila ito'y lumalabas sa lupa. Isa itong anyo na kapareho niya, ngunit mas mabangis, mas mapula ang mga mata, mas matulis ang mga pangil, parang salamin na ipinapakita ang halimaw na nais niyang itanggi. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ang paligid ay tila nawala. Wala ng dagat, wala ng hangin, tanging dilim at dalawang katauhan ang nagbanggaan. Lumaban ka, Magdalena, hamon ng anino. Kung talagang ikaw ay ayaw mong maging ako, patunayan mo. Nagngit-ngit si Magdalena, ang kanyang mga kuko'y humaba, ang kanyang katawan ay lumakas, at sa unang pagkakataon, hindi siya tumakbo, sumugod siya. Nagkasalpukan silang dalawa, halimaw laban sa halimaw. Ang kanilang sigaw ay umaalingaw-ngaw sa dilim. Bawat hampas, bawat kagat ay tila nakikipaglaban lamang siya sa hangin. Ngunit sa bawat sugat ng kanyang tinanggap, lalo siyang nagiging determinado. Hindi ako ikaw, sigaw niya habang tinutusok ng anino ang kanyang balikat. Hindi ako gutom, hindi ako halimaw, sigaw niya habang nilalapa siya ng tinig na kanyang sariling anino. Sa huli, tinignan niya ang mga mata ng anino, mapupula, puno ng kasakiman. Doon niya naalala ang lahat ng kanyang pagdurusa, ang mga hayop na pinapatay niya, ang mga gabing umiyak siya mag-isa, ang bawat piraso ng kanyang pagkataong pilit niyang ipinaglaban. At doon niya napagtanto, ang anino ay hindi isang banyagang nilalang. Ito ay siya rin, ang kanyang gutom, ang kanyang takot, ang kanyang pagkasuklam. Lahat ng iyon ay nakapaloob sa anino. Hindi niya ito matatalo sa laban dahil bahagi ito ng kanyang pagkatao. Napahinto siya, huminga ng malalim, at sa halip na sumugod muli, niyakap niya ang anino. Ang nilalang ay nagpupumiglas, umatungal, nagngingit-ngit, ngunit lalo lamang hinigpitan ni Magdalena ang kanyang pagyakap nito. Hindi kita ikakaila, hindi kita itatakwil. Ikaw ay bahagi ko, ngunit hindi ikaw ang maghahari hanggat ako si Magdalena. Ako ang pipili kung sino ako. Unti-unting humina ang anino, unti-unting naglaho ang sigaw nito hanggang sa isang kisap mata, ito'y nawala, naglaho sa hangin. Naiwan lamang ang katahimikan. Napaluha si Magdalena, napaluhod sa buhanginan. Pagod, sugatan, ngunit magaan ang kanyang dibdib. Ang kanyang anino, nang muli siyang tumingin sa lupa, ay bumalik sa normal. Isang karaniwang anino ng isang babae, tahimik at naging payapa. Ngunit alam niyang hindi pa tapos. Ang sumpa ay nanatili. Ang gutom ay muling babalik. Ngunit ngayong alam na niya ang totoo.
na siya at ang anino ay isa, may lakas siyang lumaban. Dahil sa huli hindi siya simpleng halimaw, siya si Magdalena, isang babae na isinumpa, ngunit patuloy na pumipili kung sino siya. At sa kanyang paglalakad papalayo sa dalampasigan, dala niya ang bigat ng kanyang kapalaran, ngunit dala rin niya ang bagong pag-asa. Hindi man niya alam kung hanggang kailan siya makakalaya. Alam niya na hindi na siya basta alipin ng kanyang anino. Sa ilalim ng buwan, si Magdalena ay naglakad mag-isa, hindi bilang halimaw, hindi bilang tao, kundi bilang isang nilalang na patuloy na lumalaban.